Hopefully, walang maging problema. Kinakabahan ako kasi nagkakaroon ng ground. May tunnel pala dito. So, tara. Rev pump tayo. Video. Uy, ang ganda. Good day. So ngayon na lang ulit tayo makakapag-vlog. Ang tagal nating hindi nakapag-vlog dahil eto na nga, dumating na nga yung time na nagkaroon ng problema si Shark kaya matagal kaming hindi nakapag-ride. Ang naging problema ni Shark yung aming 6R, yung battery. Nasira na nga. Buti na nga lang nung nasiraan ako. Hindi ko lang na-i-vlog kasi wala akong dalang phone nun. Nung nasiraan tayo is malapit lang dito sa amin. Tapos may tumulong sa atin na big bike user din. So, lady rider pa nga. Ano siya? ZX4RR user. So, shoutout po kay Luis Gilbuena kung napapanood mo man ito. Thank you sa pag-rescue and ride safe always. Buti nga, sinwerte tayo na natulungan tayo. Kung hindi, magtutulak ako. So, ngayon, dumating na ang ating battery. Ito yung luma na battery na nasira. So, paano ko siya nasabi nasira? Dahil nung namatayan siya, ang voltmeter niya na lang is naglalaro sa 10. Kahit naka-on siya, pag naka-on 12, yung yung power supply, ano ba tawag doon? Basta nasa 12, dapat kasi 14 yun eh. Yung battery na nga yung may problema dahil tinry ko rin to ipa-charge. Tapos ang sabi ng nagpapa-charge ng battery is nagkakaroon ng parang grounded. Yung sipol, ano na kasi yun eh. Ibig sabihin, may problema na yung mismong battery. Hindi ko alam kung anong naging cause. Kasi wala naman tayong driving light. I don't know, pero I think hindi siya masyado nagagamit. Kaya doon nagkaroon ng cause. Yun lang yung thinking ko So ito yung battery. Wala na talaga siya. I-dispose ko na siya. Sayang made in Japan pa naman. Mahal kasi yung made in Japan na battery. Pero meron tayong nabiling battery na kagaya rin ito. Tatak niya is YTX X9BS. Pero made in Indonesia naman siya. Ayan. Yawasa YTX BS. Made in Indonesia. So, nabili ko lang siya sa Shopee. Ang base sa research ko, ang binili ko yung naka-separate na acid. So, ako na lang yung naglagay ng acid. At ito yung acid na yun. Ayan Hindi ko na naipakita guys kasi pagkadating sa sobrang atat ko, inilagay ko na agad yung liquid dito. So ayan lang naman, sa do not open, diyan yan nilalagay na agay niyan. Madali lang naman. Tanggalin niyo lang yung dito, takip, tapos isalpak niyo lang ng ganun. Okay na. Plug and play lang naman. Tapos di ko alam kung pwede na agad to ilagay, pero I think pwede na. Mamaya try natin i-on yung ating 6R. Ang pala nito, kaya ako naka-survive, buti na lang tumawag yung nag-rescue sa akin. Tumawag siya ng tropa niya, tapos ginamp start na lang. So, ayun, kaya ako nakaalis, nakauwi. Kung hindi, magtutulak at pa tayo ng pick-up or yung mga hauler para lang maisakay. Kasi mahirap kasi sa big bike, mabigat talaga. So, ito naman yung bago natin bili. Ito yung presyo niya. Ayan, popost ko na lang sa screen. Hopefully, all goods to. So, madali lang to guys. Sa mga nasisiraan din ng battery dyan, comment down below nga kung merong mas better na battery dito sa, compare dito sa Yawasa brand na mas better para sa mga 6R user dyan. So, tara try natin. Alright guys, so nandito na tayo sa ating munting garahe. Napakaliit lang ng garahe ng big bike. Actually, dalawa nga yung binapark dito eh. Nandito yung C6R, tapos nandito yung ADB. Napagkakasya ko naman, sana hindi naririnig yung music para hindi tayo makapiright. So, ito pala, yun. Tatry na natin yung battery. Hopefully, walang maging problema. Kinakabahan ako kasi baka magkaroon ng problema eh. Wala akong idea talaga dito eh. Tara, tanggalin muna natin yung seat para maano natin yung battery. Meron palang kasamang tornilyo yung pagkabili natin ng battery. Parehas naman yung sukat niya. Tsaka, chinat ko muna yung ano na ito eh, yung store na to.
kinonfirm ko muna kung pwede sa 6R natin. So, tatanggalin muna natin to. Kinabit ko kasi ulit para may lock yung seat. Ito, marami na hihirapan dito tanggalin eh. Tapos di ko na sinikapan masyado nung pagkatanggal ko. Hirap kasi dukutin nito. Nakahiga na kaganyan. Ginawa ko dito, itong fairings, tinanggal ko para maano ko. Tapos ito, meron lang ditong pinipihit para matanggal to. Alright, so ito yun. Itong red, ito yung plus. Ito naman yung minus. Pag ganito kasi yan. Yan, patayo. Nagkakaroon ng ground. Tapos may uso konti. Fully okay to dahil hindi. Kung hindi, malaking problemang papasukin natin. Try natin kung gagana siya. Tama naman yung lagay ko. Plus tsaka minus. Let's go. Uy! May immobilizer na. Umiilaw na yung immobilizer. So, ibig sabihin may power na siya. Ang gusto kong makita kung tama na yung voltmeter niya. So, let's try. Yun. Tumunog na. Yung voltmeter niya nandito. Okay naman. 12.7 yung battery. So, on natin. Let's go. Medyo bulahaw. Okay, 13.4. So, ibig sabihin, okay siya, gumana siya. Hopefully, tumagal sa akin yung battery. So, sisikipan ko na lang yung volt ng battery. Okay. So, ayun guys. Medyo na ilayo na natin konti sa bahay namin itong si 6R, si Shark. So, all good naman yung battery niya, yung voltmeter niya nasa 14.1. So, I think it's all good. Kasi di naman siya nababa. Inoobserbahan ko naman. At syempre, sana tumagal tong battery natin, di ba? So, i-update ko naman kayo kapag nagkaroon ng problema tong natin, 6R natin. At papunta pala kami ngayon ng Daang Hari. Meron kaming papasukan na na lugar doon na daanan. Napanood ko lang rito sa mga naka big bike. Dahil big bike lang ang pinapayagan doon. Parang ginawa nilang expressway. Pero lang siya, subdivision Dito to sa Daang Hari sa Villar City. So tignan natin kung makakapasok tayo. Tatry namin. So hahabol tayo habang may liwanag pa. Para mas maganda ang kita natin pag may liwanag, di ba? So ang tagal nating hindi nakapag-vlog. So actually meron kami dapat vlog na ipapublish. But sad to say, yung kuha ko doon naka-zoom, naka-point to siya. So hindi ko siya may kasi ang pangit tignan sa POV. Naka-zoom yung etong ko. Ay, papabong. Nagulat rin yung isa. Nagkaroon ng diferensya yung vlog namin kaya hindi ako nakapag-edit, hindi ako nakapag-post sa aming YouTube. Grabe, sayang yung effort. So lesson learned na naman yun sa akin. Kailangan i-double check ko yung setting ng camera ko dahil yun nga, nangyari naka-zoom. Ang sakit. Grabe, mga naabutan na kami ng rush hour. Wala na, rush hour na nga. 5:22 na Grabe, sobrang traffic. Grabe, hanggang second gear lang ako dito. Hindi ko mapaglaruan ng aking clutch. Grabe! Nangati kaming dalawa sa big bike. Di ba, mahal? Nangati rin siya sa big bike Yung OBR ko, sobrang sobrang na-appreciate ko siya kasi yung gusto niya rin. Kumbaga, meron kasing ganun, di ba? Disclaimer lang sa mga may mga ganong case. Yung isa niyang partner hindi gusto yung ganitong big bike. Parehas kami Kaya sobrang sok na sok kami na itong
aking asawa eh. Where's that? May panyo ah. So battery check tayo, 14.4, diba? Halos mag 15 voltmeter na siya. I think all good. Binabantayan ko siya, pinapakiramdaman ko siya kung parang malulobat siya. Namiss ko i-drive ang aming big bike. Wala, hindi na kami nag-jacket kasi malamig rin. Pag umulan, ewan ko na lang, mapapahinto kami or mapipilitan kaming maligo dahil wala kami dalang kapote. Si OBR mas gusto niya rin kasi walang bag, mas komportable siya umangkas, walang bagahe sa likod. Dito na. Eto guys, teka lang, lalayo ako sa kanila. May tunnel pala dito. So tara, rev pump tayo. So malapit na kami. Tingnan lang natin guys ha. So 400 ano naman pataas yung ano natin, dala natin. Ayun o, diba? Oo. Ayun o, may mga napasok. Ayun. Ayun, dyan o. So dito pala yan sa Villar. Meron rin daanan dito. Hindi ko alam anong daanan dyan. So battery update tayo. 12.9. Kapag naka ano ako, hinto, hindi na under. Ayan, 12.8. Nasa 12. Normal kaya yung ganito sa 12. Pero I think normal to kasi sa isa kong motor, yung sniper, nung may voltmeter reading rin kasi yun, nasa 12 din siya kapag ano, nakahinto. Pag na-under, 14 na. Nako po, si Kuya. Okay, tama nga. No motorcycle below 400cc. Ayan naman, no. Kita naman, guys, no vehicle. Pero ayun, nagtatrabaho yun panigurado doon sa loob, kaya may nakapasok. Guardia kasi yun. Diba, guys? Maganda dito. Ayun, sarap tumambay dyan, So, libutin natin. Ayun, dyan kami pumunta ni Tantan. Baby, now we're strangers, just two people in a crowded room. I don't even know your name yet, but I know I'm gonna fall for you. Walking over to you with a drink in my hand. They say I move too fast, but I don't give a damn. Don't know your name yet, but I know you're gonna fall for me too. Make it cinematic, love like fire on the big screen. I only advise for you. Ito na, malupit. Video. Uy, ang ganda. Go, 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 video. Gawin ka. Make it cinematic. Our love's like that, it's such a classic. I only advise for you. 1, 2, 3. Alright guys, so papunta naman kami ngayon ng Bermosa para kumain. Actually, dapat breakfast ride talaga to. Wala tinamad gumising ng maaga. Ang hirap kasi. Hirap gumising, nahirapan kami. Gawa nga yung body clock namin iba. So, regarding the motor natin, I think all goods na siya.
maganda na yung voltahe ng kanyang baterya. At sana syempre tumagal sa atin yung battery. Alright, so malapit na tayo sa Vermosa. Nakikita ko na yung Jollibee. Doon kami kakain, magdi-dinner kami doon. Eto, this way. This one. Patras ko na. Alright, so paalis na tayo dito dahil magkakape pa kami dito sa Coffee Bean. Nakakonect na ba? Check. Okay, ikaw. Prena. Magsisiingayan mga sasakyan dito. Alright, let's exit. Saan ba? Doon. Ha? Saan banda? Kape mo to. Tara. Tagaytay. Wala, tinopak na naman ang tinopak na naman kaming dalawa. Tagaytay. So, pupunta tayo ngayon ng Tagaytay. So, nasa na kami, Nuvali. Nagra-ride na kami ng almost 30 minutes. Wala, sama na rin natin ito sa vlog. So, anong oras na ba? 9:41. Magte-10 na. So, tara, let's go. May naririnig ako na big bike sa likod. Mukhang liter bike to kasi malaki yung tunog niya. I think it's a Z1. Basta liter bike na to. Oh, singgele. Ang lakas niya. Grabe. Woo! Grabe yun! Dito na. We're here. Grabe. Grabe yun! Grabe. Alright, so nandito na tayo sa car bike. Pwede rin car kasi may car eh. Kape moto pala yan. Ang laging tambayan ng mga motorista. Ayun lamang ang aming ganap dito. Magkape, diba? Inatake ng ano eh. Masarap rin kasi talaga dito. At saka malapit lang naman kami dito. 30 minutes lang naman yung biyahe namin. 70 na, tara.
Let's go. So, dito na namin tatapusin ang vlog at see you sa maraming vlog. Makakapag-rides na rin. Wala eh. Unexpected. Buti na lang naka-order na agad tayo ng battery. So, ayun lamang po. Ride safe and comment down below na rin kung anong masabi mo sa vlog na ito. Ayun lamang po. See you sa next ride. Tuwan-tuwa eh. Okay.